Okay, good morning, everybody. Okay, I hope everybody is present. Okay, so naka-join. Morning, ma'am. Hi, good Morning morning. po. Morning Okay, so po. good morning. So I have given already a lot of time for those students, no, who are not still here to be able to join us. Pero mukhang hanggang 38 na lang po tayo. Okay. So for today, we will be discussing our last topic, no, that will be included for our exam. So I believe that the schedule was given already, no, and it is scheduled 7 to 8:30 in the morning, Tuesday. All right. So ang coverage ng exam natin will be from scientific notation hanggang, okay, si Justin. Justin, all right. So hanggang distance and displacement. So we have graphing and then ito, itong Pythagorean theorem and trigonometric functions. Okay, so hanggang dito yung ating exam, yung coverage. Okay, so but before we start with our lesson for today, okay, so let me check again yung ating routine. Alam nyo naman, all right. So yung routine natin of checking the attendance. O nga pala, I would like to thank you, no, for your understanding and your patience na hindi ako nakapagklase last time. Okay, so the Department of Teacher Education needs our service para doon sa demonstration ng ating mga pre-service teachers, no? And thank you very much for that. Okay? Okay, wait lang. Today is the 23rd. Okay, oy, happy fiesta doon sa mga taga-Kalamba bukas. Okay? All right. So, Camelia, are you here? Agosto, wala. Raisa, wala din si Raisa. Angelo Almonte. Present po, ma'am. Okay. Yvonne, Trisha Yvonne. Trisha? Wala. Cedric. Cedric? Okay. Joanna Earl. Joanna Earl? So wala din? Present, ma'am. Okay. Justin Randall. Present po, ma'am. Okay. Christian Mark. Present po, ma'am. Karen. Present po, ma'am. Okay. Franz Vincent. Present po. Mark Vincent. Present po. Realin. Present po. Okay. Neil. Present po. Okay. James Lawrence. Present po. Okay. Jan Risti. Present po, ma'am. Gabriel. Domen. So wala siya. John Renal. What is this? John Remzo. Present po, ma'am. Gabriel Enriquez. Present po. Marley Juliana. Marley. So wala si Marley. Jethro. Present po. Calvin James. Okay, so wala si Calvin. Nicasio. Ay, sorry. Nicasio. Wala. So si Calvin nandito. Okay, Christian. Present po, ma'am. Okay, Maria Laines. Present po. Aljan. Present po. Maria Faye. Is this Faye? Present po. Okay. Hans. Present po, ma'am. Nathaniel. Present. Gemma. Wala. Jeremy Ann. Present po. Present. Mark Robert. Mark Morota. Wala. Okay. Sige, present. Isabel.
Isabel Jane Nebres? Wala. Ryan Ofalsa? Present po, ma'am. Rachel? Present po. JP? Present po. And Angel? Laika? Angel? Laika? Wala. Eva? Lucel? Ma'am, present po. Okay. Justin? Justin? Present po, ma'am. Okay. Ana Grace? Present, ma'am. Okay. Lito? Present po. Okay. Mark Louie? Present po. Joshua? Present po. Jericho? Present po. Camille? Present po. Okay. Si Miss Agosto andito na. All right. Who else? Fabia. Miss Fabia. Wait. Fabia. Okay, who else is here? Sino pa hahabol? Mag-umpisa na ako ng klase. All right. So, for today's discussion, we need the scientific calculator, no? So, I hope okay. Okay lang na. Okay, si Raisa. All right. Okay. So, as I was saying, so you need your scientific calculator because we will be working with Pythagorean theorem and trigonometric functions, no? So, kailangan natin yan. Okay, so para sa exam, ang mga kailangan nating tools ay ruler, protractor, and then your scientific calculator, no? So kailangan present 'yan kasi ang exam natin will be for 1.5 hours lang. Okay? So kailangan ready na lahat yung materials nyo, yung tools nyo kapag nag-umpisa na tayo ng exam. Okay? Mendez. Okay. All right. So let me share my slide. Okay. Wait lang po. Okay. So, balik lang tayo sa unahan. Okay. So, can you see now the slide? Can you see? Yes po. All right. So, the title of our topic for today will be Adding Vectors, okay, by Pythagorean Theorem. All right. So, what are the objectives for today's discussion? All right. So, number one, for you, no, for the students to be able to know the parts of a right triangle. Okay? Now, specific tayo dito, ha? We have right triangle. So when we say right triangle, we form 45 degrees, no? Angle. So yon. Then we have three sides of the triangle. So you have two legs and then you have the longest side of the triangle, which is the hypotenuse. Okay, so later i-review natin yan. Okay, objective number 2, know how to determine the magnitude, okay, of a right triangle using the Pythagorean theorem. So still, we are discussing distance and displacement. And you know that for distance and displacement, we have magnitude, no? So yung magnitude in a right triangle, minimeasure natin siya by means of Pythagorean theorem. Okay? Number 3, know how to determine the direction. Oh, so ang displacement ay may direction. So pagkuha daw ng direction, ang ginagamit naman natin ay trigonometric function. So we are pertaining to the angle, no? The angle of the triangle that is formed, no? Doon sa vectors na inad natin. So we will use trigonometric function. So yan yung tinatawag natin na we are given the mnemonic SOHCAHTOA. Di ba? Are you reminded of this mnemonic, SOHCAHTOA? Okay. All right. And then the last is solve the distance and displacement applying the Pythagorean theorem and trigonometric function. So palagi yan yung huli natin na objective, no? For us to be able to solve problems, no? Using this
theories, no? Yung Pythagorean theorem and also the trigonometric function. So we have 4. Okay? So let's move on. So we go now to objective number 1. So objective number 1 is for us to know the parts of the right triangle. Okay? So we have 3 parts, as I have said earlier. So we have the hypotenuse, okay, the opposite side, and the adjacent side. Okay? So if you will look at our triangles here, no, magkaiba sila ng position, no? Yung pagkaka-drawing sa kanila. Dapat kahit ano pa ang pagkaka-drawing, no? Ano pa yung position, pwedeng nakabaliktad yung triangle, pwedeng nasa third quadrant, pwedeng nakatayo, okay? Dapat ma-identify natin alin dito ang adjacent side, alin ang opposite side, at alin ang hypotenuse. Okay? Now, sa lahat, ang pinakamadaling matandaan ay ang hypotenuse. Why? Because this connects, okay? Siya yung nagko-connect sa starting point which is usually, okay, yung tip dito. So, the starting point, ikino-connect niya ito doon sa tip, no? Nung last na vector. So, di ba, yun naman talaga yung ginagawa natin, no? We connect the starting point to the last, no? To the tip of the last vector. Now, in a right triangle, we form this one. So, this is the longest side. So, yan yung hypotenuse. Okay? The hypotenuse of the right triangle at binibigyan natin siya ng letter C na symbol. Okay? Now, what about the adjacent side? Now, ang adjacent side, siya yung palaging malapit sa angle. No? Yung angle. Di ba yung starting point, eto. Okay? So, usually, ang angle ay nandito. Kung nasa saan yung starting point, dito natin makikita yung angle. Okay? At ano ang malapit sa kanya? Yung letter B, eto. Di ba? Which is the adjacent side. Huwag kayong malito kahit anong letter ang ilagay dyan. No? Kahit anong symbol ang ilagay dyan. To represent the adjacent side, basta siya yung pinakamalapit na side ng triangle doon sa ating angle. Ito yung angle. Ang angle ay na-form from the starting point. If this is the starting point, nandito yung angle. Okay? So dito sa kabila, if this is the starting point, nandito yung angle. Okay? So yon. Now what about the opposite side? Siya naman, if this is the starting point, nandoon siya. No? Katapat. Ito yung starting point, katapat. Okay? Ito yung angle, katapat. Okay? So that is the opposite side. Okay? Nakukuha po? Naintindihan Yes po? po. Okay. Meron pa bang nalilito dyan? Kung ano ang adjacent, ano ang opposite? No more? Wala na po? Naintindihan na talaga? Oh, basta ganito lang ha, uulitin ko for the last time. The longest side, no, yung from the starting point to the last vector, the longest side is the hypotenuse. And then the angle, no, or angle, ay na-form doon sa starting point. So ito yung starting point natin. So nandito yung angle natin, no? So yung angle, pinakamalapit sa kanya na side, ito, adjacent. Ito yung angle, yung opposite niya doon or katapat niya doon, yan ang opposite side. Okay? Now, in solving for any, no, of the 3 sides of the right triangle, ang ginagamit natin ay ang Pythagorean theorem. Okay? So this is very familiar na sa inyo, di ba? So ang formula ng Pythagorean theorem natin ay ito. C squared is equal to A squared, which is the adjacent side, plus B squared, which is the opposite side. Okay? Natatandaan ba natin to from your trigonometry? Natatandaan? Opo, ma'am. Opo, ma'am. Okay. So, siguro natandaan niyo yan, ha? Kahit nung junior high kayo or senior high, at least na-discuss yan sa atin, no? So, we are very much familiar with this. Now, since we have 3 variables, when you say variables, tatlo yung sides na pwede nating
isolve or hanapin, di ba? So kailangan marunong tayong mag-derive ng formula natin. Alright. So ito yan. So meron tayong tatlong formula. So ito ay inyong tandaan. Ha? So kapag ang hinahanap natin ay ang hypotenuse or ang longest side, yung C, ito ang ating formula. C squared is equal to A squared plus B squared. Okay? Now, pag sinabi nating squared, i-multiply mo yung number by itself. Okay? Multiply the number by itself kasi squared. Alright. Now, what if ang hinahanap naman natin ay ang adjacent side? Okay? What if ang hinahanap natin ay adjacent side? Now, ang hypotenuse is the sum of the legs ng triangle. Kaya ang magiging formula niya ay C squared minus. Okay? So you subtract B squared. Kasi yung C squared is the sum of A and B. So to get A, isusubtract natin yung opposite side. Okay? Gets ba? C squared minus B squared. Now, kapag B squared naman ang hinahanap or ang opposite side, ganun din. Isusubtract din. C squared minus A squared. Okay? Naintindihan po? Gets ba? Naintindihan, class? Opo, ma'am. Okay. Pupunta na tayo sa sa sample problem. Okay. So, ito, tatlo yung pag-aaralan natin. Finding the magnitude, finding the direction, and then adding 3 or more vectors. Okay, tatlo. So we go now to magnitude. Paano natin makukuha ang magnitude? Now, sabi ko kanina, ang magnitude ng right triangle ay nakukuha by means of the Pythagorean theorem. Okay, so i-apply na natin siya. So ito ang example 1. A car drives 5 miles east and 12 miles north. So what is the total displacement of the car? Okay? So syempre, una muna, hahanapin natin yung distance. So ang distance, napakadali lang naman, di ba? Atin lang namang i-add yung mga numbers na iyan. No? Ito total lang natin siya. So 5 plus 12 is 17. Ito mga anak, equal sign dapat, ha? Nagkamali. So this is equal sign. So 12 miles plus 5 miles is equal to 17 miles. Now what about displacement? Now what side of the triangle ang hinahanap natin? Anong side? Anong side ng triangle ang hinahanap? Hypotenuse po. Ayun. So hypotenuse. So ano ang ating formula na gagamitin? Yes po? Yes. Sino nag-raise ng hand? Si Rachel. Rachel? Yung C squared equals A squared plus B squared po. Very good. Now, since ang hinahanap natin ay ang hypotenuse, so ang gagamitin natin na formula ay C squared, okay, is equal to A squared plus B squared. So ang gagawin natin ngayon, isa-substitute lang natin yung values. Okay? So for A squared, we have 5. No? So 5 meters squared plus 12 meters squared. So 5 times 5, sige, tignan nyo kung tama yung sagot dito. Minsan kasi mali no? So i-verify natin kung tama. Use your calculator. So 5 times 5 is 25. And then 12 times 12 is 144. So we will get 169. Tama po ba? Yes po. Okay, and then to get the distance, or rather the resultant, okay, or the distance ng ating hypotenuse, square root nyo siya. Square root. So anong makukuha natin? Tama po? Yes po. Okay, good. So, ang makukuha natin ay 13 miles. Okay? Mahirap po ba? Di naman, no? Okay, naintindihan? Naintindihan?
Any Yes po. question? O sige, raise ng hand lang kapag may tanong. Question? Wala. Okay, naintindihan natin. Okay, punta tayo sa susunod. Okay, so example 2 tayo. Now, sabi dito, an object moves along the grid through points A, B, C, D, E, and F as shown below. So nakikita nyo ba yung grid? Ang ibig sabihin ng grid yung boxes. Di ba para siyang graphing paper? Nakikita niyo yung boxes? Opo, ma'am. Ayun. So dito sa problem, di ba wala namang amount, walang distance, walang vector. Pero ang ibinibigay lang ay yung grid, no? Yung boxes. Now, ano daw ang measurement nitong boxes na to? Yung grid. So for every box, sabi dito, the side of the square tiles measures 0.5 kilometer. Okay? So, ito yung ibinigay lang sa atin na sukat. So, this is what we call the scale. Okay? Di ba? Meron tayong scaling na tinatawag. So, ano ang scale? Isang box o isang square tile is equal to 0.5 kilometers. Okay? So, huwag kayong magtatanong, ma'am, bakit walang value, walang vector, walang magnitude? Ang vectors A, B, C, D, E, and F. So, bibilangin natin yung tiles, no? Yung mga square dito, yung boxes dito, kung ilan. Okay? So, we are asked to, letter A, calculate the distance, no? Covered by the moving object. B, find the magnitude and magnitude of the displacement of the object. Okay? So, isa-isahin natin. Okay? I-analyze natin para makuha natin ang sukat. Letter A na tayo, distance. So, tignan nyo itong graphing paper na ito. Okay, this is a graphing paper actually, no? So, from distance A hanggang distance B or point B, ilang boxes meron? So, you have 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Okay? So, ano ang equivalent nito if one box is 0.5 kilometers? Ilan siya? 3 po. Okay, very good. 3. Kaya dito makikita nyo, point AB, okay? You follow the cursor, ha? So, point AB is 3. Okay? 3 kilometers. So, punta naman tayo sa point BC. O, ito yun. BC. O, ilang boxes? From point B to C. So, anong sukat nun? 1 po. Okay, so 1 kilometer. So, ito siya, 1. Okay, do you follow, class? Do you follow? Yes po. Yes Okay, po. then point C to point D, meron tayong 1, 2, 3. We have 3 boxes. So, ang measurement niya is 1.5. Okay? Then point D to point E, merong 1. So, 0.5. And then E to F, 1 din. So, you have 0.5. Kuha po? Opo. Yes po. And then, di ba sabi natin, ang distance, ina-add lang. O, i-add natin siya lahat. We will get 6.5 kilometers. Okay? So, clear ba ang ating letter A? Is it clear? Yes po. Punta Yes naman po. tayo sa letter B. So, sa letter B, magnitude of the displacement naman. Okay? So, alam natin, pag ang pinag-uusapan ay displacement, okay? Right triangle, no? Dapat meron tayong right triangle. Okay? Now, dito, meron ba tayong right triangle? Do you see a right triangle here? Di ba wala? No? Puro points lang yan eh. Eh, paano natin magagamit ngayon ang Pythagorean theorem? Eh, dapat may triangle. Meron bang idea? Any idea? Sino may idea para magkaroon tayo ng right triangle dito? Kasi gagamitin natin ang Pythagorean theorem. Eh, ang Pythagorean theorem dapat mayroong
triangle. So what are we going to do now? Any idea? Kukunin mo po yung 45 degrees na. So paano yung JP? Paano natin gagawin? Saan natin i-connect? Yung 3 na points po. Maghanap So, anong po point? doon yung ABC po. Kukunin mo po ABC. yung 45 degrees niya. Para Dito sa akin tayo? po. Hanggang dito lang ba tayo? Hanggang dito lang? What is the last point? What is the last point? Di ba F? Di ba Yes F po. ang last point? Okay. Di ba sabi natin, i-connect natin yung starting point hanggang, wait lang. Hindi nyo nakikita yung cursor. Okay. Di ba sabi natin, i-connect natin yung starting point doon sa last. Di ba? So dito tayo kukuha ng triangle. So i-connect natin yung A doon sa F. Okay? Tandaan palagi ha, ang kino-connect natin for the resultant ay ang starting point to the last point. Di ba yun ang definition ng displacement? I-connect natin yung point where you started to the point na nag-end. Okay? Kaya magkakaroon tayo dito ng linya. Okay? AF. AF. And then yung F, i-connect naman natin siya dito sa baba. Dito. So, diretso. Okay? So, from here, A to F, and then F, diretso sa baba, magkakaroon tayo ng point H. So, parang ganito ang mangyayari. Do you see here? Makikita niyo po ang triangle? Yes po. Ayan. So ngayon, kitang-kita na natin na meron tayong right triangle. So i-connect natin from point A to point F and then F straight down. Kaya nagkaroon ng H. Gets po ba? Okay. Now, yung point F to point H, makukuha ba natin kung ano ang kanyang measurement? Can we get the measurement of point F to point H? Paano natin makukuha? Yung kanina formula. Ayan. Anong formula? Bibilangin lang natin yung Box po. ayun. Times po. Bibilangin lang ulit natin yung boxes. Okay? So, ilan yan? 1, 2, 3. Okay? Tatlo, di ba? 1, 2, 3. So, makikita nyo dito, okay, meron tayong 0.5 kasi 0.5 ang bawat box. Okay, times 3 kasi may tatlo tayo squared. Okay? So, 0.5 times 3 squared. Now, what about ito, itong ating adjacent side? Ilan siya? Ilang boxes? Ilang boxes ang adjacent side? 1, 2, 3, 4. Diba? 4. Okay? So, makikita nyo dito, 0.5 times 4 squared. Okay? And then, of course, from point A to point F, yan ang ating hypotenuse. So, ayun siya. So, bali ang formula natin will be AF, which is the hypotenuse, squared is equal to, okay, adjacent side, eto, AH squared, at saka HF squared. Okay? So, pag minultiply nyo yan using your calculator, you will get 6.25 kilometers. Tama po? Yes po. Okay. And then you get the square root. So, makukuha natin 2.5 kilometers. Okay? So, the magnitude of the displacement is 2.5 kilometers. Okay? May tanong po? Wala. Is this clear? Clear po ba? Yes po. Okay. Yes po. So, naman tayo. Another example. Example number 3 na tayo. Okay? So, dito, we are given with the rectangle. Okay? So, this is your rectangle. So, anong sabi dito? Okay? Find the perimeter of a rectangle whose length is 150 meters. Ayun, length. From point S
to point R, 150 meters daw siya. And then, the diagonal. O, ito, diagonal. Okay, diagonal, 170 meters. So, kung makikita nyo, meron tayong triangle, di ba? Ito, ito yung triangle natin. Or pwede rin yung taas. Di ba? Triangle din siya. Itong 150, equal naman siya dito, di ba? Sa length nito, pareho lang silang 150. O, so pwede rin itong gamitin. Kaya lang, ang triangle mo dito, nakabaliktad. Dito, naka-normal position. Okay? So, any will do. So, ano ang hinahanap nating side ng triangle? Ano ang hinahanap na side ng triangle? Anybody? Opposite. Okay, good. So, hinahanap natin dito ang opposite side. Very good. So, ano ang formula for the opposite side? Ano ang formula natin for the opposite side? Anybody? Anybody? What is the opposite side? Justin. B squared minus C squared. Ay, B squared equal to C squared minus A squared po. Very good. B squared is equal to C squared minus A squared. Okay? So, tignan nyo ngayon yung... Okay. Wait lang. Okay. So, tignan natin ngayon yung solution. Solution. Sabi nyo, ito, ang opposite side, di ba? I-replace lang natin yung mga points, ha? So, PS squared, so this is the opposite side, PS squared is equal to, okay, ito, SR, ito yung adjacent side, so SR squared, ay C squared dapat, no? So, ito, PS squared, PR squared minus, ito, SR squared. So, ito yon. Okay, ito pala. Kasi ito, dinerive na nila yan eh. Okay? Therefore, ano ang mangyayari? 170 meters squared minus 150 meters squared. So, ano po ang magiging sagot natin? So, ito yan, 170 squared minus 150 squared. Sige, solve nyo. What will be the answer? Ano ang magiging sagot? 170 squared minus 150 squared. 20 po. Again, 20 po. 90? Ulit. 170 20 po. times... Ano, anak? 20 daw po, ma'am. Choppy eh. Ay, hindi. Ulit. Ulitin nyo. 170. 6,400. Ayun. Tama. 6,400. Okay, ulitin ninyo. 170 times 170 and then minus 150 times 150. So, ang makukuha natin ay 6,400. Okay po? Nakuha na? Okay, and then to get for PS, ito tong side ng PS, i-square root natin. Square root nyo yung 6,400. Square root. 80 po. 80. Ayan, good. 80. So itong side na to ay 80. Pero hindi pa natin sinasagot ang problema. Kasi ano ang sabi? Find the perimeter. So alam naman natin ang perimeter, ito itong kabuuan, no, ng rectangle. So dito sa drawing natin makikita nyo equal, no? Equal ang PS at saka QR. 'Di ba? Pareho lang sila, 'di ba? So ano ibig sabihin nun? I-multiply natin yung nakuha nating 80, 'di ba? Nakuha natin yung 80 dito. I-multiply natin by 2 kasi dalawa yung opposite side. And then yung 150, i-multiply din natin ng dalawang beses kasi dalawa yung, ayan, di ba? Dalawa naman to, tong length. Okay? So what will be our perimeter? Anong sagot natin?
460. Lalagyan nyo na unit. Baka masanay kayo. 460 meters. Okay? May tanong po? Wala. Ano po? Naintindihan na? O sige, kung naintindihan nyo, sige. O, kayo ang mag-solve nito. Bibigyan ko kayo ng 2 minutes. Tapos, tatawag na ako ng sasagot. Okay, go. Okay, tapos na si Mark. Okay, wait lang. Si Mark ang sasagot. Wait lang, Mark, ha? Hintayin natin yung iba kung tapos na sila. Okay? Pwede na sumagot si Mark? Tapos na ba tayo? Okay, Mark, go! Yung sagot po ay 5 meters. Why 5 meters? Kasi po, Hmm. yung formula po ay na ginamit po ay b squared equals c squared minus a squared. So, ay joke lang po, ma'am. Ano ang hinahanap? Ay, wait. Ano ang hinahanap? Adjacent or opposite? Yung adjacent po. Okay, so the adjacent side. And then, our formula will be? C squared minus a squared po. Okay, good. And then? Tapos po, so 13 squared minus 12 squared magiging 25 squared po. Ay, joke lang po. Ano anak? Dali. Ay. So 13 squared minus 12 squared. So ano sagot mo? Magiging 20. Wait lang po. Nalilito si Mark. Magiging 25 po. 25 meters. Okay? Kasi ang tinatanong ay distance. Okay? Alright. So 25 meters. Tapos, uy, wait lang. Tapos po, Ano tayo doon? ay, tapos po square root po. Mm. So magiging 5 po. Okay, 5 meters. Tama naman anak, nalilito lang tayo, no? Okay. So, eto po ang solution dyan. Wait lang. Okay, sinong nakakuha ng 5 meters? Tingnan ko nga, raise your hand. Okay, good. Sige, tingnan ko kung ilan. 9, 10, 11, 14, 17, 17 lang. 18, 19, 20. Sige, I would like to know para tignan ko kung naintindihan talaga. Okay, only 22? You are 36 here. Okay, 22. So, bali 24. Now, what about the rest? Okay, so sige, tignan natin ha. Paano ito sinolve? Okay. Alright. Ito yung sagot kanina ni... Ay, wait. Ano ba yan? Ito yung sagot kanina sa atin. Ni Mark. Sabi niya,
O, ito yung hinahanap. Okay? So, this is the adjacent side. O, so, i-square lang natin yung 13 minus square yung 12. So, we will end up with 25 and the square root of 25 is 5. So, ito, itong adjacent side natin ng triangle ay 5 meters. Okay. Sige na nga. Isa pa. Alright. 2 minutes. Ay, 2 minutes. I'll give you again 2 minutes. Okay? Tapos, tatawag ulit ako. You just raise your hand kung merong nang ready na sumagot. Okay, any volunteer? Any volunteer? Wala nagre-raise ng hand, ah. Okay. Tatawag ba ako? Oh, si Mark again. Sige, si Marley. Marley. Go, Marley. Yes, Marley. Sagot ka na. Ayaw ni Marley? Mark. Mark Vincent. Mark Vincent. Hindi pa po tapos. Kasi may dito sa screen ko na naka-raise ka ng hand. Ay, sorry. Okay. Okay, so si Ryan. Ryan. Sige, Ryan. Ma'am, ang ginawa ko po, ma'am, is yung 34 meters po ay minus ko po sa 29 meters. Okay, Kaya po bakit? naging, Bakit mo minus, anak? kasi po yung magsisimula po kasi siya sa D, Okay, A, kasi A to D. Okay, tama. Kasi ang sabi, find the distance between their tops, no? Yung Opo. pinakatuktok
tuktok ba ang tawag doon? Pinakatuktok or dulo ng building. Eh yung isang building, ang dulo niya ay hanggang D lang. Tapos yung isa hanggang A. So hindi nakasama yung pababa. Kaya minus. So anong nakuha natin, Ryan? 5 meters po. Ayon. Kaya meron tayo dyan sa drawing na nakalagay na 5 meters. Okay, good, Ryan. And then? So, ang hinahanap po dito kasi yung A and B po is hypotenuse. Okay, So, ang ginawa ko po, C squared is equals to A squared plus B squared. Ang magiging sagot po dyan ay C squared is equals to 5 meters squared plus 12 squared is equal to 169. Tapos, ginawa ko pong square root, which is 13 meters po. Okay, very good, Ryan. Okay, I'll give you 5 points for that. Okay? Good. Thank you po, ma'am. So, all right. Thank you also for answering. Okay, so tama si Ryan. So, makikita nyo dito, eto nga, di ba ito yung top ng isang building. Eh, ang pinapahanap lang naman sa inyo is the distance from the top of the first building hanggang dun sa top ng second building. So, dapat ito lang yung kukuhanin nyo, no? Okay, so you draw here your triangle. Okay? So, hindi nakasama itong pababa kasi top lang eh. So, if the distance from A to B ay 34, isusubtract natin yung 29, no? Para makuha lang natin ito, itong part na ito. Okay, then you have 5. So it is obvious, no, na yung adjacent ay 12, yung opposite ay 5. So ang nawawala ay ang hypotenuse. Okay? So you square this one, 12 squared plus 5 squared, ito siya, will have 25 plus 144 is equal to 169. Then you get the square root and you'll have 13 meters. Okay? May question po? Any question in finding the magnitude? Wala na po. Oh, naintindihan na talaga. Sige nga, type 1, bibilangin ko. Type 1 kung naintindihan yung finding the magnitude. Okay, go. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wait lang, Jetrot. Okay. Alright. Sige. Okay. 20, 1, 2. Alright, 22 again. O, Jetro, ano ang tanong? 23? Habol si Justin. O, Jetro. Ma'am, What is naglag your po. question? Ha? Naglag lang po. Naglag. Okay. Good. Alright, so, okay, may 1 na si Jetro. Okay, so kung wala nang tanong, pupunta naman tayo doon sa finding the direction. Okay, punta na tayo sa finding the direction. So in finding the direction, ginagamit natin ang trigonometric function. So ito yung sabi ko sa inyo kanina, yung SOHCAHTOA. Okay? So first sign, we have opposite over hypotenuse. Okay, kaya nga S-O-H. Opposite over hypotenuse. Okay, ay ka. Cosine is equal to adjacent over hypotenuse, and then TOA, opposite over adjacent. Okay? Alright? So, ito yung mga sides ng triangle, ha? So, kailangan alam natin kung nasaan yung angle, sa baba niya, adjacent. Yung katapat ng angle, opposite. The longest side, hypotenuse. Okay? So, for uniformity, ha, ang lagi nating gagamitin ay tangent. Ha? Pare-pareho tayo. Para pare-pareho ang makukuha natin. Okay na? Kasi minsan nagkakaroon ng discrepancy doon sa digits, no? Okay. So, punta na tayo sa sample problem. Alright. Huwag kayong mahiya, ha? Kapag hindi masyadong naintindihan,
magtanong lang. Uulitin natin. Okay. So, a hiker walks 11 kilometers to the north and headed east by walking 11 kilometers to. So makikita nyo yung ating triangle. Eto daw, naglakad siya papunta sa norte and then pumunta sa kanan, which is the east. So pareho siyang 11 kilometers. Okay? So tinatanong the magnitude and direction of the displacement. Walang distance sa displacement ang tinatanong. So kapag displacement ang tinatanong, paano natin makukuha ang magnitude? O yung resultant, paano? Gagamitin ang Pythagorean theorem. Okay, sige nga, tignan natin paano nakuha ang 15.6 kilometers. Paano nakuha ang 15.6 kilometers? Okay, tatawag ako, ha? Okay, so let me call on si Camelia. Camela or Camelia? Camela? Paano anak nakuha ang 15.6 kilometers? Ano ginawa natin dito? Camela? Camela? Ayaw sumagot ni Camela. Sige, Jetro. Jetro. Paano? Jetro. Pass po muna, ma'am. Ay, pass. Siya, sige. Si Joanna. Ano po, Paano? ma'am? 11 squared po, ma'am. Ano ginawa natin sa 11 squared? 11 squared, ma'am, plus 11 squared po. Tapos? Wait lang, wait lang. Is equals to 242, ma'am. Then square root po, 15.5563. Then, inano na lang po dyan. Nilang po, kaya po 15.6 kilometers po. Good. Okay, so ginamit ulit natin ang Pythagorean theorem. Di ba yan yung ginagawa natin kanina in finding for the magnitude? Okay, so ia-apply na natin yan dito ngayon, no? Yung Pythagorean theorem. Kukuhanin na natin ngayon yung direction. So ito. Dito ang ginamit ay sign. Okay, sign. So for sign, di ba, so opposite over hypotenuse. So alin dito ang opposite side? If this is your angle, nasa ang opposite side natin? Di ba ayun? Tama po? Opo. Okay, so we have 11 kilometers divided by 15.6 kilometers. Ito, yung ating hypotenuse. So ang makukuha natin, tignan niyo sa calculator nyo, dapat nasa kayo degrees. Okay? So you will get 0.7051. Tama? And then, para makuha natin ang theta, okay, iba-iba yung paggamit ng calculator natin. So merong, ang pipindutin ay inverse, tangent, inverse sine. Meron naman arc, sine. Meron naman shift sign. So, tignan nyo kung alin dyan na mag-work sa nyo. Alin na mag-work sa calculator nyo. Inverse sign, arc sign, or shift sign. So, you will get 45 degrees. Nakuha po? Opo. Try nyo yung calculator nyo kasi iba-iba yan kung paano gamitin. So, ang makukuha natin ay 45 degrees. Nakuha po ba? Try nyo yung okay, good. Now, sige nga, tignan natin kung tangent ang gagamitin nyo. Kung makukuha pa din ba natin ay 45 degrees. Gamitin ang tangent. So, tangent is opposite over adjacent. Opposite over adjacent. So what is tangent 1? Inverse of tangent 1.
Dapat naka-degrees kayo, ha? Yes, Mark. 90 po. 90? Degrees. Tangent 1? Ay. Ulit. Tangent 1. Kasi 11 over 11 yon, di ba? So that is equal to 1. What is the inverse of tangent? 0.0174 po. 0.01? Kuhanin mo ang inverse na. Ma'am, 45 po ba? Oo, 45. Pareho lang, 45. Okay? Sige, try nyo hanggang makuha nyo ay 45 degrees. Dapat magkapareho. Pare-pareho lang makukuha dapat natin dyan. 45 degrees din. Sige, try nyo. Try nyo ulit yung calculator. Kailangan i-master nyo ang paggamit ng calculator nyo kasi kung hindi, iba ang makukuha nyo na values. Dapat naka-degrees. O, sige, try nyo. Tangent 1, inverse. Or arctangent 1. Or shift. Okay, tangent 1. O, nakakuha na ba kayo ng 45 degrees? Sige nga. Paki-raise yung hands ng mga nakakuha ng 45 degrees. Okay. 2, 3, 4, 5, 6. Raise your hands para makita ko kung naiintindihan nyo o aanim pa lang ang nag-raise ng hand. Tumigil na sa 6. O onti. Sige, itry nyo. Tangent 1. Kuhanin ang inverse. So, makukuha nyo dapat 45 degrees. O, iilan? Ilan lang kayo na nag-raise ng hand? Okay, so sige, mag-practice pa tayo, ha? Pero nakuha nyo yung proseso. Naintindihan kung paano gamitin? Okay? Will anybody please answer? Naintindihan po ang pagkuha? Yes po, ma'am. Okay, so sige, move on tayo sa susunod na example. Baka sa susunod, dumami-dami na ang makakakuha ng tamang degree, no? Or angle. Sige, ulit tayo. O, ayan, number 2. So for number 2 naman, we have west, no? 10 kilometers west, tapos pumunta ng south. Okay? Pumunta siya ng south. So ano ang resultant natin? What is the resultant? So 10 squared plus 5 squared. Okay, tapos kuhanin ng square root. So ano ang final answer natin? What is the final answer? Anybody? What is the final answer? What is our resultant? Yung hypotenuse. 11.18 po. Okay. So tama si Rachel. Nakuha nyo ba? What about the rest? Nakuha? Yes po, nakuha. Okay, good. So ngayon, kukuhanin naman natin yung kanyang angle o yung direction. Alright. So gagamitin natin tangent. O sige, gamitin nyo yung tangent nyo. Opposite over adjacent. O, ito ang ating angle. Nasaan ang opposite side? Ayun. So, ang opposite natin ay 5. Kasi pag nagkabaliktad yan, mali na yung sagot nyo. Basta tandaan nyo, if you have here the angle, yung katapat niya dito will be the opposite side. At yung katabi ng angle, yan ang adjacent side. Kaya ang magiging formula natin or equation is 5 kilometers over 10 kilometers. So, ang makukuha natin is 0.5. Okay ba? Sige, kuhanin nyo nga yung inverse ng 0.5, tangent 0.5. Tama po ba? Ay, ma'am, lagi lang po bang i-round off po sa 10th digit?
Ito ang ating pag-uusapan. Ating i-round off sa whole number para wala na tayong problema. Round off to the nearest whole number. So sa exam, ang gagamitin whole number, ha? Tapos dito sa pagkuha ng tangent nyo, tangent theta, 4 digits. Okay, 4. Halimbawa, 0.5216. Tapos yung kasunod, i-round off. Okay, so 4 digits. And then, yung 4 digits dito, pagdating dito sa theta or sa angle, whole number na. Okay? Para pare-pareho tayo. Kasi ang hirap kapag nagkaiba dito, kahit decimal point, naiiba na yung sagot. Kaya whole number natin. Ha? Whole number natin yung theta. Yung tangent theta, 4 digits. Round off the 5th digit. Okay? So, ang makukuha natin ay 27. Okay? But for this purpose, dahil ito yung nakuha natin sa pinagkuhanan ko nito, so 26.6. So, dalawa ang pwede nating sagot dito. Okay, so our DR here ay, mamaya na lang. So, ito na yung direction. Saan nakuha yung 180 degrees? Saan nakuha ang 180 degrees? Yung half po na circle. Equal Okay. na po. Kasi di ba nagre-revolve? Revolution ang tawag natin dyan, di ba? One complete revolution is 360 degrees. Okay? So yung first quadrant natin, yung east at saka north, 90 degrees. Di ba? And then yung north at saka west, the second quadrant, another 90 degrees yun. Kaya kapag nakumpleto mo yung revolution sa second quadrant, meron kang 180 degrees. Now, ang direction kasi nito ay south, di ba? South, west. So, nandito na siya sa third quadrant. Okay? Pero hindi niya naman natapos, no? Hanggang dito. Hanggang dito sa y-axis, which is directly south. No? So, hindi naman niya natapos. 26.6 lang ang nakuha niya na angle. So, ang ginawa, i-add lang natin dito. Okay? So, dito is counterclockwise. No? Counterclockwise from the east going to the south. Okay? So, ayan siya. So, ano yung ano natin dito? So, the vector makes an angle of 206.6 degrees southwest. Okay? So, southwest. Or pwede rin naman, from the east to, okay, the south. From the east, ito yung ating reference point, from the east to the south. Okay? So, ano siya? 206.6. Pwede rin natin siyang sabihin na 206.6 southwest. Okay? Kahit ano doon, pwede. May tanong po? Question? Wala na po. Okay. Sige nga, kayo gumawa nito. Kaya lang nakalagay na yung ano. Sige, Vicky walks 8 kilometers to the east and then to the south. What is her total displacement? So again, get the DR using the Pythagorean theorem. O, ayun na naman siya. So hypotenuse ang hinahanap. That's why you have, okay, 5 squared plus 8 squared. So 5 times 5 is 25. 8 times 8 is 64. So ang total niyan is 89. So you get the square root. We will have 9.43 kilometers. Nakuha po? Okay. So sige, i-verify nyo using your calculator kung tama ba yung 9.43. Tama po. Tama po. Then get tangent. O, kuhanin naman yung tangent para sa direction. Get the tangent.
So, opposite over adjacent. So, ito yung angle nyo. Ito yung opposite. Okay? Ito yung adjacent. Parang baliktad yung ano nito. Yung pagkakalagay. Dapat 5 kilometers south, 8 kilometers east. Okay? So, southeast ang direction natin. Tama po? Tama po ba na 32? Yes po. Okay. So, pag sinulat natin yung displacement, ganito. Ito ha, sundan niyo yung cursor ko. Ganito dapat siya nakasulat. Okay? 9.43 kilometers. Ito yung ating magnitude. And then, ang direction, 32 degrees. Kasi i-disregard na natin to. Gawin natin whole number. 32 degrees southeast. Okay? Question po. Wala naman po. Or, kung ang reference natin ay from the east, going to the south, ilan siya? Kung ang sasabihin natin dito ay 9.43 kilometers, blank degrees, from the east to the south. So, ano ang magiging angle? Ano ang magiging angle kung from the east to the south? Ay, sorry po. From the east to the south, what will be the angle? Ia-add natin ang from the east to the south. So, what will be our total angle? Hanggang third quadrant, ilan? Ilang degrees? Di ba 270? Di po ba? 270. Ako, ma'am. Oh. And then, you will add 32. So, magiging ilan yon? 300? 302. Diyan dito po. Okay. Pero hindi southeast ang gagamitin. From the east to the south. Okay? From the east to the south. Pero kung ang gagamitin nyo ay southeast, yun lang nakuha nyo na angle. 32 degrees. Nakuha po? Nakuha po? Opo. Sige, gawin nyo to. Kayo naman. Ay, eto pala yung sagot. 302 degrees. Okay. Ito na. Sige nga, tingnan natin kung tama itong sagot na to. Verify nyo. So, ang D1 or vector 1 is 4 meters. Okay? And then north, ito yung ginamit niya na ano, ha? So, north ay 3 meters. So, ano ang DR natin? So, again, use the Pythagorean theorem. Paulit-ulit na yan, ha? Dapat na ma-master nyo na. So, 4 meters squared plus 3 meters squared. So, ito yan. Square root of 25. So, you have 5 meters. And then, for the direction, you get the tangent. Ito yung theta nyo. Ito yung angle. Ito yung opposite side. 3 meters over 4 meters. Susundan po. So, you have 0.75. Get the inverse tangent. So, you'll have 36.87. So, kung gagawin natin tong whole number, magiging 37 degrees northeast. So, ano ang magiging DR natin? So, ang DR, pag sinabing DR, kompleto, ha? May magnitude, may direction. So, ang DR is 5 meters, 37 degrees northeast. Nakuha po? Opo. Ma'am, ganun din po ba yung sa ano, ma'am? Sa exam po or sa quiz? Yes po. Salamat po. Okay. Sige nga kayo. Do this one. Pakigawa.
Okay, Gabriel, tapos ka na? Or gusto mo sumagot? Mr. Enriquez? Natingin lang po, hindi pa po tapos. Saglit lang po. Sige. Pero gusto mo sumagot? Ikaw na sasagot. Wait lang po, ma'am. Di pa po. Sige. Okay. Sige, sige. Ma'am, tanong lang po. Hello po, ma'am. Okay, meron na pong nakatapos. Ma'am, Volunteer. tanong lang po. Yes po. Yung sa resultant po, saan po i-round off? Doon sa Resultant po. sa resultant. Pag resultant, 2. 2 decimal places. Pag resultant, 2 decimal places. Pag tangent theta, 4 digits, 4 decimal places. Kapag theta or yung angle na, whole number. Okay po, salamat po. Okay. May mag-volunteer to answer this? Nakatapos na ba kayo? Baka may klase pa kayo kasi 11:30 na. Sige, ako na sasagot. Okay lang? Yes, Mark. Sige, Louie. Louie, go. Yan lang Sige. po, ma'am. Bali po yung sa resultant is, nakuha ko po is 5.509.9. Bali po, pinag-plus ko po yung 100 squared plus 500 squared po. Tapos po, nag-square root lang po ako. Bali po makukuha nun is 260,000 po. Square root po nun is yun po, 509.90. Tapos po yung sa angle po, ang nakuha ko po is 11.31.
Wow, ang galing. But what is the direction? Kulang. Ano Ay, hindi, direction hindi. natin? North? Northeast po. Ayan, very good. Okay. Nakakatuwa naman. At least nakakasolve kayo ng tama na, no? Okay, sige nga. Type 2, kung sino yung nakakuha ng tamang sagot. Type 2, bibilangin ko. Okay? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Hindi pa tayo nakakalahati. Kasi ang 39 kayo. Okay. So may tanong po ba? Si Justin, 20, 21. Okay. So natigil na tayo sa 21. 39 kayong lahat. Okay. So anyway, pag-aral. Si Hans. Good. Siguro hindi pa tapos yung iba, no? Alright. So sige, ganito. Hindi pa tayo tapos. Yung pinakahuli, yung part 3, adding 2 or more vectors. So we need to meet tomorrow. Okay, saglit lang. So siguro mga 30 minutes bukas. Okay? May klase ba kayo? May klase na kayo? Kasi kung hindi, tuloy na natin. Kaya lang kung may klase na kayo, we have to stop this. Mag-meet na lang ulit tayo bukas ng 10 to 11:30. Okay? Kasi meron pa tayong hindi na papag-aralan. Okay lang ba? Tuloy ko na. Uy, sagot kayo. Tutuloy ko ba? Baka may klase kayo. Uy, naririnig nyo ba ako? Ay, pala naman eh. Sige, tuloy na natin para wala na tayong meeting bukas. Don't worry, hindi ko na kayo bibigyan ng quiz bukas. Pahinga. Kasi quiz ay exam na. Tsaka piyesta daw, sabi ng husband ko. Okay? Sige, didiretso ko na to. Ha? Madali lang, promise. Alright, so okay na tayo dyan. Adding na tayo, 3 or more right-angled vectors. So ito na yung huli. Okay, so dito makikita niyo sa example natin, meron tayong tatlo. No? Di ba kanina usually dalawa lang. So dito, if you have 3 or more vectors, ang gagawin natin ay i-apply natin yung law of addition and subtraction. Okay, now what is law of addition? So, di ba sabi natin, kapag magkapareho ang direction, so you look at D1, 8 kilometers to the east, and then D3 is 5 kilometers to the east. Di ba, kapag pareho, i-add. Kapag opposite, isusubtract. Yun lang yun. So, you look at the drawing here, the illustration. So, 8 kilometers to the east, tapos 5 kilometers to the east. Ito yan. Yung D3 at saka D1. And then yung D2 is going to the north. Yun lang yun. So yung adjacent side, i-add natin. So magiging 13 kilometers siya. Okay? So just the same in getting the hypotenuse. Ito yung formula natin. Pythagorean. So magiging 13 kilometers squared. Kasi in-add natin yung dalawa. Plus 5 kilometers squared. Okay? So you will have 194 kilometers squared and then get the square root. So you will have 14 kilometers. Okay? Then get tangent. Ito yung iyong angle. Laging nandoon yun sa starting point, yung angle nyo. Ayun. 5 kilometers over 13. So, makukuha natin is 0.38. Get the inverse tangent. You will have 31 degrees northeast. May question? Naintindihan pa? Hoy, gutom na ba kayo? Okay, ito naman tayo.
Ayan, tignan ninyo to. Ako nga magsasaing pa eh. Kilig-kilig muna kayo. Makinig muna. Okay. Gutom ho kami, ma'am. Ha? Ano Gutom na? na ho. Gutom na po. Kayo nga, gutom na. Kami wala pang kakainin. Magsasaing pa ako. Okay, wait. So you have here 5. So you have D1, 4 kilometers to the east. Bibilis ako magsalita. D2, 8 kilometers to the south. D3, 5 kilometers north. D4, 6 kilometers west. And D5, 12 kilometers to the east. So anong gagawin natin? Pag sama-samahin ang pare-pareho. 4 kilometers to the east plus 12 kilometers to the east. I-add lang yan. So ano na yan? 16. Meron tayong west. Di ba opposite yun? Opposite ng ng east. Ano ba yan? So ngayon, isusubtract natin pa sa 16. Makukuha natin 10 kilometers to the east. Nakuha po. Yes po. Yan. Sumagot kayo, sasabunutan ko kayo. North to the south naman. North and south. So ang north natin ay 5 kilometers. Ang south ay 8 kilometers. So magka-opposite yun, di ba? Isusubtract naman. So ang nakuha natin, 3 kilometers. Nakuha po? Apa, ma'am. Okay, so pagsama-samahin ang pare-pareho, okay? At yung hindi ka pareho, isubtract, okay? Ito na. A student, mamaya ang tanong. A student walks through a hallway making the following movements. So ayan, makikita nyo, meron siyang 5 directions or 5 vectors. So kagaya ng ginawa natin kanina, pagsama-samahin ang pare-pareho. So 48 meters west plus 12 meters west is 60 meters west. And then dito, dalawa yung south. So pinag-add lang sila. So 2 plus 14, so 16. Tapos yung north ay 3 meters. So sinubtract. Kaya nagkaroon ng 13 meters south. Okay? And then ito-drawing na natin. So to the west and then to the south. So ang direction natin ay south-west. Okay? Kasi south at saka west. Ang pangit naman sabihin ng west-south. Pwede natin sabihin west of south. South of west. Okay? So, yun. South of west. So, ang nawawala dito again ay ang hypotenuse. So, 60 meters squared plus, okay, 13 meters squared is 3,769 meters squared. Kuhanin ang square root, we have 61 meters. Okay? So, Pythagorean lang yan. So, again, tangent. Okay, so ito yung starting point natin, di ba? Kaya nandoon ang angle. So magiging 60 meters over 13 meters. So we have 4.62. Get the inverse, magiging 78 degrees. Okay? So ang sagot, ito ang sagot ha, pagsasamahin. 61 meters, 78 degrees, southwest. May tanong po? Question. Wala na po. Pwede na po ba, ma'am? Nagugutom na Ano? talaga kami. Aba, bro, talaga kayo. Wait lang. Sige, ayan na. May announcement pa ako. Bago kayo kumain. Ikain nyo na lang ako, ha? At ako'y magluluto pa. Sige po, Okay. ma'am. Daya nyo kayo kumakain na. So, hanggang dito ang ating exam. Okay? Hanggang dito ang exam natin, ha? So, Ma'am, from- virtual na tanghalian daw po. Sige nga, pengi din ako i-ano nyo sa akin. Okay, so, yan, nawala tuloy ako. Puro pagkain sinasabi nyo eh. So, ang i-review nyo ay scientific notation, operations ng scientific notation, conversion of units, and then distance and displacement, graphical, at saka hanggang Pythagorean and trigonometric functions. Okay? I-upload ko maya-maya ha ang PowerPoint para meron kayong i-review. Tapos, wag na akong kulitin nung mga hindi pa nakakakuha ng quiz.
After the exam, nagbibigay ako, di ba, ng time at saka ng day ng pag-make-up quiz. Okay? Maliwanag? Thank you, ma'am. Okay. Sige na, kumain na kayo. Thank Bye-bye. you po, ma'am. Bye-bye. Thank you Bye. po. Thank you po. Okay, bye. Bye-bye. Thank you po, ma'am. Salamat po. Okay, welcome. Welcome. Happy lunch. Salamat Eat po. well. Okay, bye-bye.